May natukoy na namang kahina-hinalang aktibidad ng Kamara sa kanilang website. Kaya naman kahit kababalik operasyon pa lamang nito, nag-offline itong muli. May ulat si Mela Lesmoras. Live, Mela. Yes, Dayan, sa ngayon nga ay inaabangan pa natin kung anong oras magbabalik online ang website ng Kamara. Sa panig ng Senado, nakapag-ulat din ang mga otoridad ng pagsipa ng kanilang website visitors. Ganito ang itsura ngayon ng website ng Kamara. Naka-offline na naman kahit wala pang 24 oras nang ito'y maibalik sa normal na operasyon matapos mahak noong linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may nadetect silang kahina-hinalang aktibidad sa website kaya't minabuti nilang ayusin muna ito para maiwasan ang panibagong aberya. Dati walang nag-a-access no, ngayon ang dami. Meron pang from other countries, no? Merong mga attempts na naman. May mga suspicious activities ulit. So, ang ginawa namin ngayon, sinarado muna natin, ano? Sinarado natin temporarily until we're sure na legit yung mga nag-a-access ngayon. Hopefully, if we can harden the security nitong maghapon, we can put it back up. Siguro later tonight. Simpleng platform kung ituring pero napaka-importante rin lalo pat malaking sangay ng gobyerno ang Kongreso. Mahalaga sa mga reporter na tulad ko na nakatutok sa Kongreso ang website ng Kamara. Dito kasi namin nakikita yung mga committee hearing schedule, mga press release at iba pang dokumento mula sa mga kongresista. At syempre sa ating mga kababayan, mahalaga rin ito dahil dyan nila nakikita yung mga kopya ng mga panukalang batas, resolusyon at iba pang mahalagang dokumento na for public consumption. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Information and Communications Technology, naungkat din ang hacking incident sa website ng Kamara at iba pang digital platform ng gobyerno. At dito'y binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Given that the terrain itself shifts over time because your enemies are reactive, no, I think the policy angle needs to be just as flexible and as nimble as the enemies that you have. Sa panig naman ng Senado, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na nitong weekend nakapansin din sila ng pagsipa sa pag-access ng kanilang website na mas mataas kumpara sa normal. Pero sakali namang mahak ang kanilang website, wala naman daw makukuha ritong confidential records. What we have online in the Senate website are essentially public documents, no? Records of the proceedings, committee hearings, etc. Now, the only possible private data that they can mine would be our email server. But none of our senators, as of the present moment, use our email servers. So, it will not be compromised at all. Dayan, balikan lang natin yung hacking incident sa House website nitong weekend. Ang tinitingnan ng DICT, mga local hackers ang nasa likod ng krimen. Pero ayaw munang pangalanan ng kagawaran yung kanilang mga itinuturing na persons of interest habang gumugulong ang investigasyon. At ngayon nga, Dayan, no, kasama na rin sa kanilang iniimbestigahan itong kasalukuyang mga suspicious activities na nakikita at namomonitor dito nga sa House website. Dayan? Okay, Mela, ano yung mga konkretong hakbang na gagawin para maiwasan yung ganitong napapasok na mga hacker, yung mga website ng gobyerno, Mela? Dayan, mabuti na lamang din at naitanong mo, no, para dito sa House of Representatives particularly, ang ginagawa na ngayon ng mga otoridad ay nasa proseso na sila ng pagkuha ng third-party group o cybersecurity experts. Nako, Dayan, ang sinasabi kasi ng ilang mambabatas, napapanahon na para magdagdag din at magparami pa ng mga cybersecurity expert ang pamahalaan. Kasi isa ito sa talagang napakahalagang hakbang para nga mapigilan itong mga
hacking incident at iba pa nga mga naiulat na cyber attacks, Dayan, no? At ang hinihintay na lang natin ngayon kung paano, kung kailan nga madedeploy itong mga cybersecurity expert dito nga sa Kamara. At pagdating naman sa panig, Dayan, ng DICT, talagang mas pinaigting nila yung pagbabantay sa iba't ibang website at digital platform ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa mga susunod na araw, Dayan, inaasahan natin na magbibigay pa ng karagdagang impormasyon ng DICT at iba pang related agencies kung paano nga nila mas paigtingin pa yung akbang para talagang mahinto na itong mga hacking incident na naitatala sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dayan? Maraming salamat, Mela Lesmoras, nagulat ng live mula sa Kamara.